Ayon si VP Sara, nagsalita na tungkol dun sa kanyang mga security escort o yung mga parang ano ba, mga bodyguard ba niya na di ba tinanggal yon ng yung iba kasi galing diyan sa Armed Forces of the Philippines, sa AFP at saka sa PNP. So parang yung binawasan. So nagsalita to siya na sinabi niya sa kanyang presko na hindi niya tanggapin kung may replacement man yon na ibigay sa kanya ulit. Ayaw na tumanggap ng galing mismo sa AAP at saka sa PNP. Parang sa tuno ng kanyang pananalita ay nagtampo ang kanyang sinasabi doon na ay, hindi ko natanggapin yon. Although may video to. So, nakita ko sa ano rin yun, sa balita na in-interview din yung mga nagsalita yung spokesperson sa AFP at saka yung sa PNP na mayroon silang ibibigay pa din na mga security officer para sa Office of the Vice President. So ito na nga yung sinabi ni VP na hindi niya tatanggapin yun. Kahit naman siguro sa ganun na para kang pinaglaruan ka na tinanggalan ka tapos ibalik na naman, parang insulto sa namumuno, sa ano yon, sa tao yon. So ang ganyan kasi hindi naman natin ano kasi yung ano kung talagang itong mga PNP at saka yung AFP kung loyal ba talaga to sila dito sa Vice President. So, siyempre meron silang kinakampihan talaga, may pinapanigan sila. So, kahit pa sabihin nila na hindi sila nag-ano sa mga ganyan mga sa politika, di pa rin yun po pwede na sabihin nila na wag silang mag-ano sa mga politician kasi ano pa rin yan eh, politika pa rin yan eh. Ay, sino bang mag-ano sa mga magpo-promote ng mga official sa PNP? Mga politician pa din, dadaan pa rin yan doon sa mga politiko, presidente, mga ganun. So di pa rin maiwasan yung mga ganun na mga ano natin na nandun pa rin yung ano, na doon ka pa rin, kung hindi man natin sabihin na loyal, may kunting sip-sip ka doon sa ganitong mga official, sa mga ano sa gobyerno. So ito na nga, isa yun sa dahilan na ayaw niya na talaga ng tanggapin yung PNP kasi mayroon dito siyang plano na magkuha na lang ng parang private na lang yung gusto niya na magbantay sa kanya, yung escort na lang sa kanya. Gawin niya lang private kasi sabi niya sa kanya, sinabi niya na may proposal siya doon sa Chief of Staff kung pupwede yon. So yun siguro ang gagawin talaga ng Office of the Vice President. So isa pa, pangalawang ano ko dito ay kaya di sa sisipot doon din sa ano ng NBI kasi ang NBI under ng DOJ. Ang DOJ kasi mayroon din siyang sentimiento diyan na parang di rin niya nagustuhan kasi parang may noong panahon na yon nung naglabas ng saloobin si VP, nagreact to si Remulla. Grabe yung pag-react ni Crispin Remulla noon. So, ngayon, ayaw niyang puntahan ang NBI. Actually, ayaw niya. Pero mayroon siyang abogado na pinadala doon. Hindi naman talaga totally na binaypas ang ng NBI. Mayroon siyang abogado na pumunta. Inutusan niya doon na ikaw na lang pupunta doon. So, ito yon yung sinabi niya dito sa press ko niya na ang DOJ bias. Kaya di niya pinuntahan ang invitation ngayon sa NBI. So, iba kasi ang ano natin eh. Ang ano ko sa ating Vice President, iba talaga eh. Kasi palagay ko, ang ano ko sa kanya is ang lakas ng pang-amoy. Mayroon siya talagang inaisip siya ng bagay ba na parang ay pagpupunta ako diyan, peligro ako. Parang madadali yung mga ganun. Parang ayaw niya yung mapahamak siya. Kaya mas piliin na lang niya na hindi niya puntahan gagaya ng mga hearing sa Kongreso na nakikita naman natin na ilang beses siya ini-snub yun.
So pati sa Senado, parang sa Senado parang hindi ko na tandaan na hindi niya pinuntahan doon. Parang pumunta pa din siya. So nangyari na naman to ngayon itong sa NBI, hindi niya pinuntahan. Pero in fairness naman sa kanya, may abogado siyang inutusan. So para hindi ako mahaba na mag-explain dito, baka sabihin nyo, fake news na naman ako, ipasok ko tong video na to. Ma'am, it was mentioned before na po-pull out yung security nyo at papalitan. Meron na po bang update dito? Tsaka sumulat po ba kayo sa your Yes, wala pang update doon sa pull-out and replacement. Nag-aantay kami sa Armed Forces of the Philippines kung kailan nila gagawin yon. Yes, nagpadala ako ng letter sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Meron lang akong mga nilatag doon na mga requests. Pinakauna doon is hindi na kami tatanggap, hindi na ako tatanggap ng replacements. So kung magtanggal sila, hindi na nila i-replace. Iwan na lang nila kung ano yung maiwan, and kung wala mang maiwan dahil tatanggalin nila lahat, I already said that I will seek security arrangements outside of the Armed Forces of the Philippines already. Parang private na, mag-outsource na kayo. I mean, kasi normally naman, di ba, pag Vice President, may naka-designate dyan from the AFP, from the PNP. So, dahil nga, yun nga, may pull out, and so, ang plano nyo para mag-outsource pa ng kayo from... Yes, we are exploring private security services. Yes. So, my husband, ma'am. Huh? Would that be construed as a private? No, because there are professional security services. So that's not considered as a private army. And I do not know if these individuals are allowed to bring guns. So that makes them less of an army, ma'am, kung wala silang baril. Hindi ko alam yung sa professional security services. But that is one option that we are preparing for in case there is a pull out of the entire security detail from the Armed Forces of the Philippines. Initially, I asked my husband, and then he said that he'll make arrangements. Out of pocket lang. How much are you estimating for that? Well, wala pa kaming we have not requested for proposals yet from service providers. We have not requested a proposal yet. So, but Security agencies that you're looking I think only Filipino organizations or agencies are allowed that kind of service within the Philippines. I think, Mama, I do not know. But I know that they are Filipinos, yes. Do you also do you feel secure? No, I don't. Children. No, ma'am. No. But no, I do not feel secure. As I said, that there's always been bias because when we see, say for example, DOJ, iniimbestigahan nila yung press con. Pero hindi nila iniimbestigahan kung bakit kami umabot doon sa press con na yon. Iniimbestigahan nila ang threat ko, no? Pero they've not ever investigated threats against me, which are all documented, but we do not give them the information because we don't trust them at all. Di ba sinabi niya doon na yung tungkol doon sa yung kinausap niya yung asawa niya tungkol doon sa mga kukuhanin niya ng mga para sa security niya. So siyempre sa asawa niya yun talaga magsabi siya, lalo pat babae siya. Kailangan talaga ng security. Isa pa, Vice President yan eh. Tapos yan si DOJ, ang DOJ daw wala silang planong imbestigahan kung bakit umabot sila sa kanyang press con sa ganun na pananalita niya. Para ang yata ng DOJ o dito sa NBI, parang kabilang side lang tiningnan, hindi nila tiningnan yung kabilang side. So
Hindi ko maano kasi to kasi mahirap kasi to dahil itong si VP Sara kasi abogada. Mukhang hindi naman to abogadang pipitsuging abogada dahil ang dali niya makaamoy eh. Ang isa pa, ang dami nilang mga kakilalang mga abogado. So, isa pa yan sa mga nakikita ko na mahirap pa rin tibagin itong Vice President natin sa mga ganyan kasi alam niya kung anong pwedeng kaso, anong pwedeng ikaso, alam niya saan siya pwedeng lulugar. Alam niya eh. Kasi kung wala di niya alam kung bakit ko to nasabi, kung bakit alam niya. Kung di niya to alam kung ano, may nag-file na ng kaso nito. Yung impeachment. So ang impeachment ngayon hindi man tumatakbo. Hindi nga in-endorse doon sa Speaker of the House. Hanggang ngayon nakabinbin pa din. May naghain ng impeachment pero hindi tumatakbo. Kasi aantayin pa daw yung isa pang impeachment na ihahain, pangatlong impeachment. Pero hanggang ngayon, napinding lang muna yun. Wala. Nagantay nga tayo nito kung tatakbo ba talaga to. Hindi. Sila na mismo ang kulang sa time, pero lalo pang pinapatagal. Dapat kasi to kung naghahabol talaga sila ng time, dapat in-endorse na to. Hanggang ngayon, wala eh. So, ito yon na kasi ang daming lumalawas na mga komentaryo tungkol sa kanya na hindi naman pinuntahan daw yung NBI, lalo sa mga media, na mga bias. Hindi naman daw sinipot ang NBI. Yun na yung sinabi niya. Ayaw niya puntahan kasi magiging bias lang. Kasi ang NBI, under naman ng DOJ, alam naman natin yun. So, abogado ang inutusan niya doon. Katayo kasi dito, di naman natin alam kung ano pa talaga yung mangyayari dyan. So, di na tayo magkomento pa na buti sa kanya may kaso na walang kaso ang VP natin ngayon. Sa ngayon ha, walang kaso. Walang kaso sa ombudsman, walang kaso sa DOJ. Walang kaso, wala pa. Impeachment niya, nakabinbin pa nga eh. Ngayon, itong walang tiwala na siya sa PNP at saka sa AFP at saka sa DOJ. Talagang pinangangatawan niya na yung sinasabi niya.